Isipin mo ang isang lungsod na napakaalamat, na ang pangalan nito ay ibinubulong ng may takot at pagkamangha sa loob na mahigit 3,000 taon. Isang lugar ng mga gintong palasyo, ng isang toring na ngahas na abutin ang mismong langit, at mga batas na magmumukhang primitive ang ating modernong hastisya. Ngunit narito ang nakajigimbal na katotohanan na bihirang sabihin ng mga istoryador ng malakas. Ang Babylon na akala mong kilala mo, ay hindi pala totoo. Ang bawat laryo na nakikita mo sa disyerto ngayon, ang bawat asul na tal na Ishtar Gate, at ang bawat kwento ng kaluwalhatian nito ay pag-aari lamang ng isang multo. Ang tunay na Babylon, ang lungsod na talagang nagpabago sa mundo, ay binura sa mukha ng mundo bago pa man naitayo ang mga sikat na guho nito. Paano magiging alamat ang isang lungsod at magiging guho bago pa man ito itatag? Upang maunawaan ang misteryong ito, kailangan nating tumingin sa ilalim ng buhangin, sa ilalim ng tubig, at sa madilim na puso ng isang haring sinubukang lunurin ang mismong kasaysayan. Sa loob ng maraming seglo, isang maskara lamang ang tinitingnan natin. Isang maganda, mahal, at nakakatakot na maskara na binuo na isang taong desperadong buhayin ang isang patay na mundo. Sinasabi sa atin ang tungkol sa Hanging Gardens, isang kababalaghan na mundo na walang sinumang arkeologo ang makahana. Sinasabi sa atin ang tungkol sa Tower ng Babel, na sobrang taas kaya ginalit nito ang Diyos. Ngunit paano kung ang mga ito ay hindi lamang magagusali? Paano kung ito ay mga desperadong hakbang upang itago ang isang kremeng napakalaki na inabot na 1,000 taon bago tuluyang naikobli? Ang tunay na Babylon ay hindi lamang basta bumagsak, ito ay sadyang binura ng mga kamay ng tao. Isang malupit na emperador ang nagpasya noon na ang lungsod at ang mga mamamayan nito ay isang salon. Hindi lamang niya sinunog ang mga bahay, sinira niya ang mismong lupang kinatatayuan nito na may banal na galit. Iniba niya ang daloy na malalakas na ilog at pinanood ng may malamig na kasyahan habang nilalamon ng putik at banlik ang pinakadakilang sibilisasyong nakita ng mundo. Wala siyang iniwan. Walang mga bato, walang mga estatwa, at walang anumang alaala. Gusto niyang kalimutan ng buong mundo na ang pinto ng mga Diyos ay nag-exist kailanman. Subalit, naalala pa rin natin. Naalala natin dahil ang alamat ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang baha. Naalala natin dahil ang lungsod ay tumangging manatiling patay. Ngunit ang Babylon na bumangon mula sa kailaliman pagkalipas ng ilang siglo ay hindi na pareho. Ito ay isang muling konstruksyon, isang peking alaala upang ilayo tayo sa mga lihim na nakabaon sa puti. Ngayong gabi, babalatan natin ang mga layer ng sinaunang panlilinlang na ito. Lalakad tayo sa mga asul na pintuan at titingin sa mga mata ng mga leon na nagbabantay sa mga kalsada. Tuklasin natin kung bakit kailangang mamatay ang pinaka-advanced na lungsod sa kasaysayan upang ang isang alamat ay mabuhay. Ito ang kwento ng isang lungsod na isang kasinungalingan, isang haring naging mamamatay tao, at isang sibilisasyong pinatay ng 2 beses. Handa ka na bang makita kung ano ang nasa ilalim ng tubig? Dahil kapag nakita mo ang tunay na Babylon, ang alamat ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Ang mga guho na binibisita ng mga turistang gayon ay isang entablado lamang na maingat na ginawa. Kinakatawan nito ang Babylon ni Haring Nebuchadnezzar, isang taong namuno matapos mabasag ang tunay na espiritu ng lungsod. Noong taong 689 BC, ang pinakamakapangyarihang tao sa planeta ay nagpasya na ang Babylon ay isang virus na dapat puksay. Ang kanyang pangalan ay Sennacherib, ang hari ng Assyria. Ang kanyang galit sa lungsod ay hindi lamang politikal. Ito ay isang bagay na personal, madilim at lubos na nakapangingilabot. Hindi lamang niya gustong talunin ang mga Babylonian sa labanan. Gusto niyang magsagawa ng isang ritual ng ganap na pagbura sa kanilang pag-iral. Pinanood niya habang binabaklas ng kanyang mga sandelo ang mismong kalansay ng lungsod, bato sa bato, laryo sa laryo. Itinapon nila ang mga labi sa mga kanal, pinupuno ang mga ugat ng lungsod ng sarili nitong bangkay. Ngunit kahit wasak na ang lahat, naramdaman ng hari na ang multo ng Babylon ay buhay pa rin sa lupa. Kaya, nagutos siya sa kanyang mga engineer na ibahin ang daloy na malakas na ilog Euphrates. Pinanood niya habang ang tubig ay rumaragasa sa mga kalsada. Ginagawang isang mabahong lesson ang pinakadakilang hiyas ng mundo. Gusto niyang maging hindi na makilala ang lugar na iyon, upang wala nang makahanap kung nasaan ang pinto ng mga Diyos. Sa loob ng maraming taon, ang tunay na Babylon ay naging isang libingan ng banlik at asin. Ito ay isang blangkong bahagi sa mapa, isang lugar kung saan ang hangin ay may amoy ng basang putik at mga nakalimutang sigaw. Ngunit ang kasaysayan ay may kakaibang paraan ng pagtanggi na manatiling nakabaon. Nang maupo si Nebuchadnezzar sa trono,
Alam niyang kailangan niya muling buhayin ang alamat. Ito ang dakilang panlilinlang. Ang magandang lungsod na nakikita natin sa ating isipan ay itinayo bilang isang malawakang pagtatakip. Isa itong pangalawang balat na itinubo sa ibabaw ng isang pinatay na katawan. Sa bawat pagkakataon na ang isang modernong arkeologo ay naguhukay sa lupa ng Babylon, palagi silang tumatama sa isang harang. Ang water tabo, isang permanenteng peder ng putik na nagbabantay sa mga lihim ng orihinal na lungsod. Ang Babylon na talagang nagpabago sa mundo, ang nanguna sa matematika at astronomiya, ay nandoon pa rin sa ilalim. Nakakulong sa isang madilim na libingan sa ilalim ng mga paa ng bawat bisitang naglalakad sa ibabaw. Sinasabing ang Tower ng Babel ay simbolo ng yabang ng tao. Pero paano kung ito ay isang desperadong pagtatangka na magtayo ng sapat na taas upang takasan ang tubig na minsan nang lumunod sa kanilang mga ninuno? Habang lumulubog ang araw sa mga guho, halos maririnig mo ang tibok ng puso ng orihinal na lungsod sa ilalim ng banli. Ito ay isang mabagal at ritmikong pulso ng isang higanteng hindi kailanman namatay, kundi inilibing ng buhay sa ilalim ng mga layer ng pagmamalaki at laryo. Anong mga lihim ang nawala sa putik na iyon? Anong bawal na kaalaman ang kinatakutan ng mga sinaunang hari kaya sinubukan nilang gawing lawa ang isang kaharian? Ang sagot ay wala sa mga batong nahahawakan natin. Ito ay nasa pagitan ng mga butil ng buhangin at sa kailaliman ng tubig na ayaw bumaba. Nagsisimula pa lamang tayong maunawaan na ang kasaysayan na itinuro sa atin ay isang manipis na balat lamang na isang mas madilim na kwento. Ngunit habang lumalalim tayo, mas lalong tumataas ang tubig upang harapin tayo. At ang ilang mga lihim ay sadyang itinakdang manatiling lunod, magpakailanman. Upang tunay na maunawaan kung ano ang nakabaon sa ilalim ng buhangin na Iraq, kailangan muna nating kalimutan ang lahat na napanood natin sa telebisyon. Ang Babyloniang ipinapakita sa atin gayon ay isang huling bersyon na lamang, isang mahinang alingaunggaw na isang mas nakatatakot na katotohanan. Isipin mo ang isang metropolis na hindi lamang sentro ng kalakalan, kundi ang mismong sentro ng kamalayan ng tao sa sinaunang mundo. Isang lugar kung saan ang siyensya, mahika at astronomiya ay isang ganap na katotohanan. Ang orihinal na Babylonian ito ay hindi lamang isang kumpol ng mga bahay na gawa sa puti. Ito ang pinto ng mga Diyos, isang punto ng koneksyon kung saan ang sangkatauhan ay naniniwalang maaari silang bumulong ng mga lihim sa mismong pandinig ng langit. Ngunit para sa Imperyong Assyrian, ang Babylonia ay hindi isang himala. Para sa kanila, ito ay isang insulto. Isang lungsod na tumangging yumuko at naggitit sa sarili nitong kabanalan sa harap ng malupit na makinarya ng digmaan mula sa Nineveh. Ang galit ni Sennacherib, ang hari ng Assyria, ay hindi nagmula sa karaniwang pagnanais na manakop. Ito ay bunga ng isang matinding inggit na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng politika. Nararamdaman niya na hanggat umiral ang Babylonia, ang sarili niyang kapangyarihan ay mananatiling isang anino lamang. Hindi niya matanggap na may isang lungsod na mas malapit sa mga Diyos kaysa sa kanyang trono. Noong taong 689 bago ang ating panahon, nagpasya siyang ang mundo ay hindi sapat ang laki para sa 2 araw. Nagmartsa siya na may galit na inilarawan ng mga kroniko bilang unggol na isang Diyos na dumadaan sa mga disyerto. Nang tuluyang bumagsak ang mga peder ng Babylonia, ang sumunod ay hindi ang karaniwang pagnanakaw na nababasa natin sa mga aklat sa paaralan. Ito ay isang seremonyal na pagbitay sa isang buong sibilisasyon. Hindi lamang ginto o mga kayamanan ng palasyo ang gusto ni Sennacherib. Gusto niyang arangkahin ang mismong kaluluwa ng mga mamamayan nito. Inutos niya na ang bawat estatwa, bawat tableta ng luwad, at bawat sagradong altar ay jurujin hanggang sa maging abo. Ginawa niyang mga alipin ang mga pantas at ginawang abo ang mga silid-aklatan. Ngunit kahit nakikita na niya ang itim na usok na umakyat sa langit, hindi pa rin kontento ang hari ng Assyria. Ramdam niya ang bigat ng kasaysayang iyon na tumitibok pa rin sa ilalim ng kanyang mga paa. Alam niya na hanggat naroon ang mga pundasyon ng Babylonia, ang lungsod ay maaring muling isilang mula sa mga guho nito. Ang mga bato ay may alaala. Ang lupa ay may sariling kalooban na kadalasang nabubuhay kahit matapos ang pinakamalupit na sunog na kayang gawin ng tao. Dito niya binuo ang pinakamalupit na plano na naitala sa sinaunang kasaysayan. Hindi lamang apoy ang gagamitin niya, kundi ang elemento na nagbibigay ng buhay at maaari ring bumawi nito na may tahimik na karahasan, ang tubig. Pinakilos niya ang libu-libong bilanggo upang gumawa ng isang malupit na proyekto ng inhenyerya. Naghukay sila ng mga kanal na hindi para sa irigasyon, kundi para sa isang bagay na matatawag nating geographical border. Ang daloy ng Ilog Euphrates, ang buhay ng buong Mesopotamia,
ay marahas na iniba mula sa likas nitong direksyon. Pinanood ni Sennacherib mula sa kanyang karwahe habang ang ilog ay nagsisimulang pumasok sa mga kalsadang kakatapos lang niyang pagnakawan. Isipin mo ang nakatatakot na tunog ng tubig na pumapasok sa mga silong, tinutunaw ang mga laryong luwad na pinatuyo sa araw, at ginagawang isang madilim na lesyan ang dating kaluwalhatian. Walang huling labanan sa loob ng tubig. Ang tanging narinig ay ang katahimikan na isang sibilisasyong sinasakal na sarili nitong puti. Kung saan deti ay may mga kanta para sa mga Diyos, gayon ay ang bula na lamang ng lodo ang natira. Ipinahayag ni Sennacherib na may pagmamalaki na ginawa niyang isang mabahong pagnanak ang pinakadakilang lungsod sa mundo. Naniniwala siya na sa paggawa nito, tuluyan na niyang binura ang Babilonya sa linya ng panahon ng tao. Gusto niyang ang mga susunod na manlalakbay ay tumingin sa binahang disyertong yon at wala nang makita kundi kawalan. Isang bakanteng espasyo kung saan minsan ay tumayo ang intelektual na sentro ng universo. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sa paglilibing sa Babilonya sa ilalim ng tubig, na preserba niya ito sa isang kapsul ng takot at misteryo. Gumawa siya ng isang likidong libingan na walang sinuman ang makakabukas ng buo. Ang putik na ginamit niya upang itago ang kanyang krimen ay naging guwardiya ng mga lihim na ang modernong mundo ay hindi pa handang harapin hanggang ngayon. Pinag-usapan natin dito ang isang lungsod na pinatay sa gitna ng rurok ng kaalaman nito. Ano ang nakasulat sa mga tabletang yon na natunaw ng tubig? Anong uri ng mga ritual ang ginagawa sa itaas ng mga ziguret bago tumaas ang ilog? Ang katotohanan ay ang Babilonyang kilala natin ngayon ay takip lamang na isang napakalaking kabaong. Isang ginto at maringal na takip, ngunit isa pa ring harang sa pagitan natin at na isang malalim na katotohanan. Sa ilalim ng Babilonyang itinayo ni Nabucodonosor, mayroong isang layer ng pagkawasak na napakatindi kaya't hinahamon nito ang lohika ng arkeolohiya. Ito ay isang peklat sa balat ng lupa na tumatangging magilom. Kapag naglalakad tayo sa mga guhong gayon, literal tayong naglalakad sa ibabaw ng mga buto ng isang lungsod na nalunod ng buhay dahil sa isang taong takot sa kung ano ang kinakatawan nito. Doon sa kailaliman ng putik nananahan ang mga tunay na lihim ng mga Babylonian. Mga lihim na kinabibilangan ng mga nawawalang teknolohiya, koneksyon sa kalangitan, at ang tunay na dahilan kung bakit ganito na lamang ang galit ng mga mananakop. Ang kasaysayan ay hindi lamang isinusulat ng mga nanalo, kundi ng mga pinakamalupit. Ngunit ang ilog, bagaman itinago nito ang lungsod, ay itinago rin ang huling sigaw nito sa loob ng libu-libong taon. Ngayong naunawaan na natin ang laki ng pagburang ito, kailangan nating itanong, ano nga ba ang tunay na natuklasan ni Nabucodonosor nang subukan niya muling itayo ang lungsod sa ibabaw ng sementeryong ito? Maghanda dahil ang pagbaba sa kailaliman ng unang Babilonya ay nagsisimula pa lamang, at ang itinatago ng putik ay mas nakajigimbal kaysa sa anumang alamat na narinig mo na. Isipin mo ang nakatatakot na katahimikan matapos ang malakas na ugong ng tubig. Saan man deti ay tumitibok ang puso ng mundo, gayon ay isa na lamang itong landscape ng bangungot. Ang mga gintong peder ay naging putik, at ang mga kalsada ay naging salamin na isang madilim na lawa na sumasalamin sa langit na tila walang pakialam sa sinapit ng tao. Hindi lamang tao ang gustong puksain ni Sennacherib. Ang kanyang tunay na layunin ay patayin ang mismong konsepto ng bukas para sa lungsod na ito at sa lahat na naniniwala rito. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng paglunod sa mga pundasyon ng Babylon, kinukulong niya ang tadhana ng sangkatauhan sa isang madilim na bodega na walang anumang liwanag. Ngunit ano ang mangyayari kapag sinubukan mong ilibing ang isang Diyos? Ano ang mangyayari kapag ang lupa na sinubukan mong linisin ay naging isang sementeryo ng mga lihim na tumatangging mabulok? Sa loob ng halos isang seglo, ang Babylon ay naging isang blangkong bahagi sa kaluluwa ng tao. Isang bukas na sugat sa Mesopotamia na naglalabas ng amoy ng lodo at mga bawal na alaala. Sinasabing ang mga kakaunting na kaligtas ay naglalakad sa mga pampang ng lechon na parang mga multo. Hindi sila umiyak para sa kanilang mga bahay, kundi para sa kaalamang nilamon ng kailaliman. Ang mga silid-aklatan ng luwad na nagtatago ng mga galaw ng bituin at mga formula ng mga sibilisasyong nawala na, ay naging bahagi na lamang ng sahig ng ilog. Ang pinaka-advanced na kaalaman ng sinaunang panahon ay naging putik na lamang na walang hugis. Dito nagsisimulang maging isang misteryong nakapaninindig balahibo ang trahedyang ito. Nang ang anak ni Sennacherib, na pinahihirapan ng bodhi o takot sa isang sinaunang sumpa, ay nagpa siyang muling itayo ang lungsod, nakatagpo siya ng isang bagay na wala sa plano. Habang sinusubukan nilang patuyuin ang lesyan, ang mga manggagawa ay nagsimulang makahukay ng mga relikya na hindi mukhang gawa sa mundong ito.
mga bagay na tila nanginginig pa sa natitirang enerhiya. Ang muling pagtatayo ng Babylon ay hindi isang gawa ng kaluwalhatian. Ito ay naging isang seremonya na exorcism upang paalisin ang mga multong nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang bawat gintong laryo na inilagay ni Nebuchadnezzar makalipas ang ilang seglo ay isang desperadong pagtatangka na takpan ang isang mansa na patuloy na lumilitaw sa ibabaw. Ang Babylon na kilala natin, ang lungsod ng ginto at asul na tile, ay isang maskara lamang. Isang maranyang maskara na ginamit upang itago ang mukha ng isang sibilisasyong pinilit na lunukin ang sarili nitong ilog. Sa bawat pagkakataon na tumitingin ka sa mga larawan na hanging gardens, tandaan mo ang katotohanan ito. Hindi lamang ito isang milagro ng arkitektura para sa isang reyna. Ito ay isang desperadong hakbang upang lumikha ng buhay sa itaas na isang disyerto ng kamatayan. Isang paraan upang hindi makita ng mga tao ang bangkay na nasa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit ang kalikasan ay may malupit na alaala. Hanggang sa kasalukuyan, ang water table sa rehiyong yon ang nagsisilbing huling bantay ng lihim na ito. Ito ay parang isang likidong sentinel na humaharang sa anumang malalim na paghuhukay. Ang mga modernong arkeologo ay laging tumatama sa isang peder ng tubig at putik na ayaw magpatalo. Tila ang tunay na lungsod ay protektado ng isang sumpa ng invisibility. Isang permanenteng harang na pumipigil sa atin na maabot ang orihinal na Babylon na nandoon pa rin sa ilalim. Ano ang naroon sa kailaliman na napanatili ng kawalan ng hangin at na malamig na yakap ng putik? Naroon ba ang mga katibayan na ang tao ay mas advanced kaysa sa ating pinaniniwalaan? Maraming mga eksperto ang naghihinala na ang Tower ng Babel ay hindi lamang isang monumento ng yabang. Ito ay maaring isang makina na sadyang binaha upang hindi na muling ma-activate. Ang orihinal na Babylon ay ang tunay na pinto ng mga Diyos. At kung ang pintong Diyon ay naroon pa rin, na nakakandado sa ilalim ng lodo, ano ang mangyayari kung muli natin itong mabuksan? Nakatatakot isipin na ang kasaysayan na itinuro sa atin ay ang ibabaw lamang ng isang karagatan ng limot. Tayo ay mga tagapagmana ng isang alaala na binuo sa ibabaw ng mga lihim na nilunod. Habang naglalakad ka sa mga tulyong guhong gayon, nararamdaman mo bang pinagmamasdan ka mula sa kailaliman? Ang lihim ng Babylon ay hindi nawala, ito ay natutulog lamang sa ilalim ng iyong mga paa. Ngunit ang pinakamalaking tanong na ibinubulong ng hangin sa disyerto ay ito. Ano ang nakita ni Sennacherib sa loob ng lungsod na iyon na sobrang nagpatakot sa kanya? Ano ang nakita niya kaya pinili niyang burahin ang mismong heograpiya ng mundo upang itago ito sa ating mga mata? Ang sagot ay dahan-dahang lumilitaw habang ang tubig ay unti-unting bumababa. Isipin mo ang nakikita ng mga modernong sensor sa ilalim na makapal na banlik na sinubukang patigasin ng panahon. Ang nakikita nila ay hindi lamang mga bulok na kahoy o mga batong pinakinis na agos ng ilog. May mga kakaibang metalikong anomalya na nakabaon sa pusod ng kailaliman. Mga geometrikong pattern na humahamon sa kakayahan ng mga tao noong panahon ng tanso, at naglalabas na isang tahimik na alingaungaw hanggang sa ating panahon. Si Sennacherib ay hindi lamang isang malupit na hari na naghahangad ng kapangyarihan. Siya ay isang taong nakasaksi sa tunay na nangyayari kapag ang pinto ng mga Diyos ay bumukas ng tuluyan. Hindi lamang siya nakikipaglaban sa mga sandalong Babylonian noon, nakikipaglaban siya sa isang bagay na kanilang inimbitahan na pumasok sa ating mundo. Isang bagay na nangangailangan ng mga sakripisyong hindi kayang unaway na ating isipan. Ang katotohanang itinatago ng mga aklat ay ang orihinal na Babylon ay hindi lamang isang sentro ng kalakal. Ito ay isang espiritual na laboratorio, isang punto kung saan ang pisika at paniniwala ay nagsama sa isang mapanganib na paraan. Ang zigurat na Etemenanki, ang tunay na inspirasyon para sa Tower ng Babel, ay hindi lamang isang monumento ng yabang. Ito ay isang antena. Isang estruktura na idinisenyo upang hiramin ang harang sa pagitan ng mga dimensyon. Nakita ni Sennacherib ang mga aninong nagsimulang maglakad sa mga kalsada ng Babylon bago niya iniutos ang pagbura rito. Nakita niya ang mga mata ng mga nilalang na hindi na tao, na binago ng kaalamang nagmula sa mga bituin. Naunawaan niya na ang tanging paraan upang iligtas ang sangkatauhan ay lunurin ang portal na iyon. Ginamit niya ang ilog Euphrates hindi para manira, kundi para gumawa ng isang hydraulic seal na tatagal magpakailanman. Ang tubig at putik ay hindi lamang pantakip sa mga guho. Ito ay nagsisilbing protection para sa enerhiyang hanggang gayon ay tumitibok pa rin sa ilalim. Ang oxygen ay panggatong ng oras at kung wala ito, ang lihim ng Babylon ay mananatiling tulo. Nang subukan ni Nebuchadnezzar na muling itayo ang lungsod, nakatagpo lamang siya ng mga bulong ng kung ano ang natira.
Itinayo niya ang hanging gardens bilang isang filter, isang pagtatangka na linisin ang hangin na amoy sinaunang kailaliman. Alam niya na siya ay nakatira sa ibabaw ng isang ticking time bomb. Ang bawat asul na leon sa Stargate ay isang anting-anting ng protection laban sa kung anong maaring lumabas mula sa putik sa anumang sandali. Ngayon, tayo ay nabubuhay sa panahon na matinding pagtuyo. Ang antas ng tubig sa Mesopotamia ay bumababa sa puntong hindi pa nakikita sa modernong kasaysayan. Ang selyo ni Sennacherib ay nagsisimula ng mabita. Ang mga batong nalunod halos 3,000 taon nang nakalilipas ay nagsisimulang maramdaman muli ang init ng araw. At kasabay nito, ang anumang naipit sa dilim ay nagsisimula na ring magising mula sa sapilitang pagtulo. Ang pinakamadilim na lihim ng Babylon ay hindi ang kanilang itinayo, kundi ang kanilang dinala rito. At ang ating modernong teknolohiya ay maaring muling nag-activate sa mga parehong signal na nagresulta sa unang pagbaha. Ang pinto ng mga Diyos ay hindi kailanman tuluyang naisara. Ito ay pansamantalang hinarangan lamang ng isang desperadong tao na naniwalang ang tubig ay kayang hugasan ang tadhana. Ngayon, habang nagbibitak ang lupa at natutuyo ang putik, ang tanong ay hindi na kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ang tanong ay kung handa na ba tayo sa lalabas mula sa ilalim ng lupa kapag ang huling sentimetro ng tubig ay naglaho na. Ang Babylon ay hindi kailanman naging isang simpleng kwento. Ito ay isang babala na pinili nating baliwalain sa loob ng milenya. At ang ilog na nagbigay sa atin ng sibilisasyon ay handa nang ibalik ang bangungot na sinubukan nating kalimutan. Ang maskara ni Nebuchadnezzar ay tuluyan ng nalaglag. Ang natitira na lamang ay ang mukha na kailaliman. At ito ay direktang nakatingin sa atin, magpakailanman. Ang mga balitang gayon tungkol sa natutulong ilog Euphrates ay hindi lamang isang simpleng isyu ng klima o kapaligiran. Para sa mga nakakaalam na madilim na kasaysayan ng Babylon, ito ay isang hadyat ng pagtatapos ng isang mahabang pagkakakulong. Ang proteksyong inilagay ni Sennacherib libu-libong taon na ang nakalilipas ay dahan-dahang naglalaho sa harap ng ating mga mata. Ang tubig na nagsilbing selyo sa pinto ng mga Diyos ay hindi na sapat upang pigilin ang mga lihim na pilit nating kinalimutan. Habang lumilitaw ang mga sinaunang pampang mula sa ilalim ng banlig, tila muling humihinga ang isang higanteng matagal ng inilibing ng buhay. Hindi lamang ito tungkol sa mga gintong barya o mga estatwa ng mga hari na gawa sa bato na maaring mahanap ng mga arkeologo. Ang tunay na hinahanap natin sa ilalim ng putik na iyon ay ang mismong dahilan kung bakit tayo naririto, at kung bakit tayo natatakot sa dilim. Isipin mo ang mga tabletang luwad na hindi kailanman nabasa ng modernong mata, na naglalaman ng mga formula para sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ating siyensya. Ang Babylon ay hindi lamang isang lungsod, ito ay isang babala na isinulat sa dugo, laryo at bawal na kaalaman. At sa bawat patak ng tubig na nawawala sa ilog ngayon, mas lumalapit tayo sa muling pagbubukas ng isang lagusan na hindi na sana dapat muling ginalaw. Nakahanda ka na bang harapin ang katotohanan ang ating buong sibilisasyon ay nakatayo lamang sa ibabaw ng mga guho ng isang mas makapangyarihan at mas madilim na nakaraan? Ang mga aninong nakita ni Sennacherib na naglalakat sa mga kalsada noon ay hindi kailanman tuluyang umalis. Naghihintay lamang sila na muling matuyo ang lupa. Marahil, ang kakaibang takot na nararamdaman mo sa iyong dibdib habang pinapanood mo ito ay hindi lamang dala ng iyong imahinasyon. Ito ay isang primal na instinto ng tao na nagpapaalala sa iyo na may mga bagay na sadyang itinago sa ilalim ng tubig dahil hindi tayo handang makita ang mga ito. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa gabing ito, nais kong iwanan mo ang isang mahalagang tanong sa iyong isipan. Kung ikaw ang huling tao na may hawak ng susi sa pinto ng mga Diyos, pipiliin mo bang buksan ito para sa kaalaman o mas pipiliin mong lunurin muli ang mundo sa limo? Ibahagi ang iyong mga saloobin at teorya sa comment section sa ibaba. Dahil sa mga oras na ito, ang bawat boses ay mahalaga sa pagbuo ng ating bagong kasaysayan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel upang patuloy mong masubaybayan ang mga lihim na pilit na ibinabaon ng panahon. Ang bawat pag-click mo ay nagsisilbing suporta upang patuloy nating mabalatan ang mga layer ng panlilinlang na nakabalot sa ating mundo. Pindutin ang notification bell upang ikaw ang unang makaalam kapag ang susunod na lihim ay muling lumitaw mula sa kailaliman ng kasaysayan. Sapagkat ang Babylon ay naghihintay sa dilim, at ang tubig ay patuloy na bumababa sa bawat minutong lumilipas. Sa susunod nating pagkikita, naway maging handa ang iyong isipan sa anumang sasalubong sa atin mula sa kailaliman ng disyerto. Tandaan, ang katotohanan ay hindi laging nagpapalaya sa tao,
Kung minsan, ito ay ang mismong kadena na magkakabit sa atin sa isang nakatatakot na tadhana. Manatiling mapagmatyag, manatiling mosisa, at higit sa lahat, manatiling alerto sa mga bulong na nakaraan na dumarating kasabay ng hangin. Dahil ang tunay na Babylon ay hindi patapos sa atin, at ang kanyang espiritu ay nananatiling gising sa ilalim ng bawat butil ng buhangin. Ito ay nagsisimula pa lamang muling magparamdam, at sa pagkakataong ito, tila wala ng ilog na sapat ang lakas upang ito ay muling lunurin, magpakailanman.